97.5. Kabayan, pagod ka na ba sa mga nakikita at nababalitaan mo sa araw-araw? Mga negatibong issue at suliranin na parabang wala ng katapusan? Tumutok na sa iyong pang-umagahang programa tuwing araw ng Sabado. Pili na, Pino pa. Pili na, Pino pa. Kasama si Pedro at si Juan. Pili na, Pino pa. Dito lamang sa Cool 97.5. Para sa inyong mahalagang mensahe, mag-text sa 0998-058-5530. Okay, naimbag. Agsapa, kadagiti amin nga nakatutok. Iti daytoy station. Kastabot, kadagiti naka-Facebook. Naka-Facebook. Oh, naimbag agsapa yo. Ati kami manan nga, umay manan nga agibingay iti daytoy sa Sao Tiapo. Good morning. Kadagiti amin nga nakaantabay iti daytoy programa Pili na Pino pa. Imbag agsapa yo. Good morning. Good morning. Dok Pedro. Dr. Red. Oo. Sa kay Pastor Red. Ay isang napakagandang umaga sa bawat isa. Nasa araw na ito ay binindisyonan tayo ng magandang weather, ha? Yes. Oo, at ito'y napakaganda at pero medyo mainit pa rin konti, ha? Maganda nga May mga balita tayo. May balita tayo, mainit daw sa probinsya. Pero at least umuulan-ulan na. At tayo yung bumabati sa lahat ng mga nagsisilbi sa ating Panginoon. Amen. Tawag dito, mga servants of God. Ha? Yung mga tinawag. Tinawag ba? Baka tinawag ng tao. Meron ding natulak. Itulak? Ikaw na lang dyan. Ikaw naman nung may time. Ano? May mga bagay tayong sensitibong mga pag-uusapan pero hindi na natin itatouch ang lahat niyan. Yes. Ang isa lang na makita natin sa araw na ito, good morning sa inyong lahat, sa ating mga kapatiran, sa lahat ng mga supporters natin. Mag-text lang po kayo at mabati kayo. Pastor Red, bumati ka. Okay, thank you. God bless sa lahat na nanonood itong programa Pili na Pino pa. So, purihin lang ang ating Panginoon at sa ating pakikinig, mga kakilala dyan, mga friend, mga kapatiran, nawa, suportahan natin ito para sa panunod lang nakakapagsuporta na tayo. So, God bless us all. Morning sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay, at mga supporters na forever na dedicated at committed. Lalo na sa mga SOS Ministries. Yes. Yan ang mga grupo ng mga lay leaders, church leaders, at saka mga pastor na gustong makapag-aral pa o matrain ng mas matindi. Alam mo kasi, Doc Pedro, Brother Red, ang nagdadala ng sword, sword is the word of God. Yes. He should be trained enough to use it. Okay? Because he was given the authority. In the first place, dapat may authority yan na dalin at ituro nga ang salita ng Diyos. Amen. Galing sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga kung yan ang ginagamit natin, dapat tayo ay mahusay gumamit niyan. Dahil kung minsan tayo ang unang tinataga niyan. Dahil ano ba sinabi? Anong sinabi? The word of God is sharper than two-edged sword. Yes. Yung two-edged sword, sharp na yan, pero sharper pa. Gusto sabihin, ay hinihiwa ito, tini-expose ang mga bagay muna. Ikaw na nagdadala ng sword, ikaw muna ang hihiwain. Ikaw muna ang tatamaan ng mga salita ng Diyos niyan. Yan ba sinasabi nila na hiwain mo sa baba, mahiwa din sa taas? Oo, na-expose pati buto. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Pero bago natin talakayin nating programa, ay pakinggan natin ang isang nakapaka-inspired na kanta para sa inyong lahat na nagsisilbi, sa atin lahat, sa Panginoon.
galing kay Ka Pedro. Okay. Pakinggan natin. Itong kanta na to ay nakuha doon sa Bible sa 1 Timothy 3 Aha. at sa 1 Peter chapter 5 at sa may Titus 1:7 o 8. Aha. Naisurat ti Biblia, daytoy pudno a pagsasao. Dagiti agtari kagay ngagbalin nga obispo. Panagpadagos ken kabaelan na ti mangisuro. Kaliguman na kumatinatanok at trabaho na. Awan pakababalawan na, ken may sa ti asawa na. May sasawa lang, ha? Managtepel ken na siya at ti kababalin na. I want you ti grupo dagiti mamati ti arban nga inte ti Diyos kada kayo kas panangaywan ti may sa tao ti arban ti karnero. I want you si ayat ti arban kas kayat ti Diyos sa maarami. Katalek ti Diyos mangimaton ti iglesia. Saan na natangsit kinalaka nga agpungto. Tante yan. Sana mamartek na uyong no diket nasingpel. Amen. Saan kumamanag-apa ken rupat kwarta. Uy. Maidalan na naimbag di pamilya na. Mapagtungpal na si tatak ng dagiti anak na. Oy. Tama. Saan kayo kumamapilpilitan? Agtrabaho kayo san gaputi tangdan. Ngem gaput panagserbi apudno nga tari gagay na. Awatenan tu tinadayag ako rona din tu wag pukaw tiranyag na. I want you ti grupo dagiti mamati agtrabaho kayo saan gaputi tangdan. Ngem gaput panagserbi apudno nga tari gagay na. Awaten tu tinadayag ako rona din tuwag pukaw tiranyag na. Tiranyag na. Yes. Matindi ang sermon mo, ah. Wala ta, di kami kung na hanga mapukaw tiranyag na. Nga, daranyag lata. Oo.
Pati hanga narawot ti kwarta. Ako anya may talaga. Amo tayo mo't itata nga tiyempo. Huwag tayong magbulag-bulagan. Nakikita natin di ba? Oh. Kahuan? Bakit? Okay. Maraming bulag ka. Maraming bulag. Marami. Dahil sa makapal kasi ngayon ang pera Bago natin talakayin yan, patayin natin ang mga nag-greet. Kay Sister Ligaya Awal ng DPS. Good Saturday morning. Good morning sa inyo, pati dyan sa mga kagawad at kapitan ninyo dyan. Masisipag ng kapitan ng DPS. Talaga? Oy, si Pastor Jezreel Garcia. Sabi niya, good morning po. Shout out po dito sa Isabela. Yes. Sa Isabela siya Isabela ngayon. pala. Good morning, Kabayan. Pastor Good morning po, Sir Jess. Pedro, Juan, at kay Pastor Red. Good morning po sa inyong lahat. At ang ating supporter, palagi, si Brother Larry Itliong. Praise the Lord. Blessed Saturday to everyone. Ito, pakibasa mo nga. Ano ba yung isa dyan? Si galing kay Tess, kay Sister Tess. Dito sa May Maharlika ito. Blessed morning po. Yes. Shout out po. Happy listening. Nice song po. Hello, Sir Pedro, Sir Juan. Yes, good Pastor morning. Red, good morning sa inyo. At sa mga nanonood, si Sister LD. Rumaraog ng BJH. Yung anak ko nasa Korea ngayon, yung anak kong servant. Wow. Si Sister Micaela. At ang ating mga SOS, si Sister Joy Ellen Pascua, good morning. Pili na Pino pa. Watching from Baguio, Greater Heights. And then si Brother Pedro, Pastor Greg, and Pastor Red. Pastor pala tayo Pastor. At sige kay Regeline Marino, good morning po. Paki-kwan po yan para hindi mag-double yung feed natin. Yeah. Oy, shout out. Shout out kay Ma'am Sol and Congressman Marco. Pinakamasipag. Good morning, sir. Wow. Yan ang mga pili na, Pino pa. Na mga nagsisilbi sa ating bayan. Uy, may nanonood para galing sa Sual. Sual, Pangasinan. Si Regeline Marino. Amen. Amen. So, God bless sa inyong lahat. Good morning at good morning sa inyong mga kapatiran. Mga leaders na tinawag ng Panginoon at binigyan ng kapasidad ng ating may kapal para malaman natin na mag-continue at mapalakas ang Kingdom of God. Ayun Dito nga. Oo. dahil yan ang dasal ni Jesucristo. Ano ba sinabi? Let your kingdom come, your will be done here on earth Yes. as it is in heaven. So, kailangan itong mga leader na tinawag na sinasabing called out one, ay dapat tumayo sa isang matinding stature na kailangan. Dahil ito, alam nyo, mga pastored, ang sinabi sa 1 Timothy 3:1, ano sinabi niya? He is a trustworthy saying. Ano niya? Sabi niya, whoever aspire to be an overseer, desire a noble task. Amen. 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 Pinili na, Pino pa. Pino pa. Ni-refine. Yes. Chosen and refined. Fine. Pero sabi nga, meron bang pili na pero gaspang pa rin? Meron. Naman sana, nilalayo. Pastor Red? Kailangan lihain pag para mapino. Meron ba? Lihain, baka walang maiwan. Ano bang masasabi mo dyan sa sinabi dyan, Pastor Red? Dahil ikaw ay isang nagsisilbi. Ilang taon ka na nagsisilbi sa simbahan ng Diyos? Sa ministry, Pastor, nag-start tayo nung after my retirement from the service. So ito nag-start yung yung ministry natin. Pero matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon as an officer ng elder ng church. Nag-start tayo sa Pines. Yan sa Kias, sa ECC at ngayon sa Camp 7. Yan. And at the same time, at the outreach si Camp 7 ijay La Union, iso ti agdamat at tanga, iso ti pagserserbian tayo. Napakasipag mo Oo, ingat-ingat sa pagbiyahe. So, Kapsat. ang nakikita natin dito yung sinabi ni Apostol Pablo sa
yung kung yung diyan tartarigagay Oy, tarigagay. titrabaho ni Apo Diyos ket mapagtalkan yan. Oo. No kitain tayo jay qualification dito ket nadagsen talaga hantay nga aramiden. Kailangan nga kunan na jay maging siya above reproach. Ibig sabihin walang itong awan ti maibagakin ko lang. Yan. Awan ti pakababalawan na. Awan ti makaba. Anya pa requirement nga may siya. Basa man na Kapitro. Yung requirement talaga na ikanta ko na doon sa may doon sa may naikanta mo na. Naikanta mo doon sa may mag-umpisa sa 1 Timothy 3. Anong sinabi? Doon sa may dagiti agbalin nga obispo. Sige. Diba? Puno daytoy a pagsasao si asinuman nga agtarigagay nga agbalin nga obispo natanok at trabaho iti kalikaguman na. Okay. Yes. Magadalam da ito. Nga rod masapul nga awan iti pakababalawan na. May sala ti asawa na. Managtapal, managparbang ken na siyaat iti kababalin na. Managpadagos. Kabalan na iti mangisuro saan ang mamartak wenno nauyong no diket nasingpet ken saan ang manakiringgor saan arupa ti kwarta. Maidalan na naimbag ti pamilya na ken mapagtungpal na si tataknang dagiti anak na ta saan ang maidalan iti maysa a tawo ti mismo a pamilya na. Kasano mayawayawan aywanan iti iglesia iti Dios. Masapul saan kabarbaro a pamati. Namati. Oo. Nunyo. Tamangan. New fight. Tamangan lo tumangsit. Yes. Kasi kung hindi, tumangsit. Yun, tumangsit. Okay. Eket, nagrigat mo't na tabinasam, Kapidro. Kaslala, awan ti agbalin sa nga makwalify mo, dita. Dagiti agbalin nga obispo ko na ti Bible, ti mismo nga ibang mga to overseer ko na to overseer. Faithful to his wife. Ay, data. Data, ti matindi. Temperate, self-controlled, hospitable, able to teach. So, isang katotohanan po na sinasabi ng ating Panginoon na sa mga tinawag nga at nagsisilbi ay dapat nating i-check kung talagang tinawag tayo dahil kung minsan nagsisilbi tayo pero tayo mismo hindi natin sinusunod yung mga required sa isang tinawag ng Panginoon. Pero kung tinawag ng Panginoon yan, ay panalakasin ng Panginoon yan. Yes. Babaguhin ng Panginoon yan. Oo. Tinawag niya Pero hindi naman niya tinatawag yung magagaling. Yung mga perpekto. Hindi naman tayo perpekto, pero ano bang ginawa ng Panginoon sa atin? Bakit nagsisilbi tayo sa Panginoon? Namin, Pastor, at kitain ni Apo Diyos jay noble heart. Yung puso. Yung puso. Hanggang kapot edukado or mataas yung tungkulin, hindi nang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung puso ng isang tao na maglingkod sa Panginoon. Tama. Pero kasi kung po yung puso, alam mo si Paul, bago niya ginamit si Paul, si Saint Paul, ay pinalitan niya ang puso nito. Ay, oo. Nung binulag siya, nabago pati pag-iisip niya. Nung na-encounter niya ang Panginoon. Na-encounter niya. Pati mata. Oo. Tayo, binulag ba kaya tayo para tayo ay hindi na tumingin sa mundo? At mag-concentrate tayo sa gawain para sa Panginoon. Dahil yan ang requirement ng ating Panginoon sa mga tinawag. Ang sabi pa, ang isa, sa binasa mo, sa verse 4, ang sabi niya? He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in the manner worthy of full respect. Amen. Isa rin ang ito na na-observe natin sa mga kapastoran na hindi naman natin sila binibigyan ng judgment o ano. Pero isang pagpapaalala na tayo mismo na pagpastor ka, ayusin muna natin yung pamilya natin. Paano tayo magtuturo about relationship, pagmamahal sa ating Panginoon, pagsisilbi sa mga pamilya, lalo na kung tayo mismo, yung pamilya natin, hindi natin masako. Hindi natin makontrol yung mga anak natin, Kapadro. Basta, kasi, kumbinsan kasi, pag pastor lang kasi, kailangan yung mga anak ng pari, anak mga preacher, mga anak mga elders, dapat, di ba? Dapat paparehas lahat yun. Kailangan ba mabait?
Kailang mabait. Ha? Oo, kasi kayo ang example eh. Oo. At sumusunod sa batas ng Panginoon. Yes. Oo, napakahirap dahil pag anak ka, hindi mo magawa, ay ikaw ang tinitignan ng mga tao. Amen. Ay, yung anak ni pastor, ganito. Pastor pa naman. Oo, anak ng pari. Ano, Ganito, brother, di ba? may na-encounter ka bang gano'n? Hindi lingid sa atin na Oo. pastor na talagang nangyayari yan sa loob ng pamilya. Oo. Pero kinukorek naman ito ng Panginoon. At yung gustong maglingkod talaga, hindi naman yung hindrance para ipagpatuloy yung, yung Amen. nais ng Panginoon sa Ayan. buhay ng isang individual na gustong maglingkod. Dahil sabi ko na kanina, di puso kitain niya po Diyos. Yan. So, Along the way, siguro Oh. pagdating na di sumarsaro ng aldaw, mabalin nga narigat nga medyo i-judge tayo, tahantay man nga ron nga mabalin nga judge ni tado i-judge tayo may nga tao ket baka biblically sabi ng Panginoon i-judge din niya tayo. So yung hindi natin control, kailangan na ng puspusang panalangin. Amen. Yan. Yung control natin, Oh. yun yung i-work out natin. Tama. Yan. Kaya ibati mo ang mga pastor mo. Okay, sa kasamahan mga kasamahan na pastor sa lalo't tigit sa Baguio Benguet Association ng CIPOR. Yan. Although yung mga iba ay hindi patuloy na nakakasama, but Sino bang president ngayon? ang president po namin sa asosasyon ngayon, Pastor Roger, yun. Roger yung Iskora. Iskora, yan. Elevated Church. Good morning, Pastor Iskora. Kung tsaka nanonood yung ka. pamilya mo. Yan. God bless Siya you. yung aking partner sa ministry. Yeah. Sa Camp 7 at doon sa La Union. Yan. Dahil nakikita mo, nawi-witness natin ang mga sakripisyo at hirap ng mga pastor. Alam mo, nung nag-minister ako sa bundok ng Kapangan, tsaka sa Bukod, makikita mo, ang hirap ng mga sitwasyon nila dahil maglalakad sila eh. Oo. Wala pang motor noon. So, kung titignan mo yung sapatos ng isang pastor dahil sa hirap ng nilalakad niya, ay butas na. Kaya ang ginawa ko ay maski paano, nagdala kami ng mga sapatos at naipamigay. Kaya lang, isang lesson na dapat nating makita, dapat bago ang ating ibigay din sa kanila. No? At saka, hirap din sila sa kanilang mga support, financial support. Dahil na nagrigat, DJ, siyempre, no, nasa bundok ka, ang ma-expect mo lang dyan, kasamahan din natin ng mga farmer dyan na naghihirap din. Pero nandun at nagtsatsaga itong mga pastor na ito at ginagawa pa rin yung mga katungkulan nila bilang servant ng Panginoon, magpagsilbi. And they are doing it faithfully. Without any thing na reklamo, walang complaint, at masaya pa sila. Amen. Kaya nga kuminsan nakakabigay ng joy sa ating heart na nakakita ng mga pastor. Kaya nga itong isang ministry ng SOS ay tumutulong sa mga pastor na ganyan. Amen. Amen. At dumarating din yung panahon na itong mga kapastoran, mga kasamahan, nalulungkot din. At nagkakaroon din ng burnout. Bago man dumating doon sa part na yon, ay magtulungan tayo. Let's encourage one another and support one another. Hindi yung nakatrono na tayo, malaki yung sweldo natin, may sasakyan tayo, maganda ang bahay natin, isa kang pastor, and every day, thank you Lord. Pero paano naman yung mga servant na hirap na hirap, na dapat nating tulungan para lahat naman ng araw nila ay maging thank you Lord. So, good morning din kay Brother Jose, si Pastor Jeff Jose, na isang matibay na servant ng Panginoon at talagang nagsasakripisyo para sa ministry ng DWLY. Good morning sa iyo, Kapsat, pati sa mga kapatiran at mga pamilya mo, mga anak, at inyong may bahay. God bless sa inyong lahat. So, yun ang mga dapat nating makita. Dahil sinabi mo,
na blameless ito. Oh? At dapat Walang kapintasan, wala na yun. Hospitable din. One who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. Ken palaging napakumbaba. With humility. With humility. Hindi mayabang. Hindi mayabang. Hindi nagpapakita ng Gilas. Talino. ng magagandang cellphone. Hindi, okay lang. Ginagamit naman sa ministry yan. Pero kumisan may mga ganun nga. At may mga kayabangan kumisan. Nakaka-intimidate naman sa mga pastor na walang-wala. Ay, minsan nga, isang pastor sinabi sa akin dahil niregaluhan ako ng sasakyan ng kapatid ko. Ay sabi niya, nung nag-meeting, pastor's meeting, nung pinarada ko, ay sabi niya, saan galing yan? Gift ng Lord. Sabi ko, paano naman ako? Parehas naman tayo nagsisilbi sa Panginoon. Napakahirap din. Kaya lang tumatama sa ating damdamin na dapat nating pag-pray, i-support, at bigyan ng encouragement itong mga kasamahan natin. Dahil yan ang isang role din ng isang nagsisilbi sa Panginoon. That you will support one another, spur one another, encourage one another in the ministry. Okay? And that they will be able, Father God, we pray for them that the Father God, through the Holy Spirit, will strengthen them and continue to hold them high in that stature of ministry. So, isang napakaganda na isa rin na dapat importante, sabi niya, ay tanganan natin ang sound doctrine. Dahil yan ang ating isang ituturo. Dahil kung hindi ka marunong, hindi ka nga marunong, kailangan may humbleness enough na matuto ka at humingi ka ng training sa mga kasamahan mo. Yan. When sir pa ngamen ti panagdalti sa sauna po just continuous learning yan. Amen. Yan, continuous learning tapno madagdagan pa nagiti amo tayo iti about Bible tapno talagang mai-impart tayo yung sasaw ni Apo Diyos. Hanggang tayo iti mapatpadayawan ng iti ni Apo Diyos. So ano sabi diyan? Ano sinabi nung sinabi Pedro? Ano sabi? You can only give what you have. What you have. You cannot give what you don't have. Yes. So, dagdagan mo yung meron ka. Paano mo dadagdagan yan? Kailangan mag-aral ka. Karal ka ng salita ng Panginoon. Kailangan makijoin ka sa mga discipleship program. Oo. Dahil yan ay nilagay din ng Panginoon yung discipleship program para to strengthen one another. Yes. To help one another. So, hindi yung, pastor ako, tinawag ako ng Panginoon, blines ako, hindi ko na kailangan yan. Alam ko lahat. Alam ko lahat. Hirap naman yan. Talagang alam niya lahat. Yun nga kahuan, Pastor Red, ang isang pastor talaga, ngayon ko lang na-realize ang sacrifice talaga ng isang pastor, lalo dun sa amin. Kasi walang sasakyan Latunin. Hindi naman yung walang sasakyan. But they sacrifice talaga. Maglakad sila ng ilang kilometro para lang makapagturo ng salita ng Panginoon. Amen. Pagdating doon, puro Walang tao. pawis. Hindi, maraming tao. Maraming tao. Maraming tao. Kaya minsan, ngayon ko na iniisip nga kasi ang daddy ko talaga, nagtuturo din yan ng Bible. Oo, tuturo ng Bible. Siyang nag-aabang sa mga pastor na pumunta doon. Pala, good morning kay Pastor Fangonon. Brothers dan sa natunin. Tultuloy yo iti pastor nyo. Dagita iti makitam iti may nga pastor talaga ngayon nga ada iti ayat da. Nga suro iti sasaw ni Apo Diyos. Mukhang puso ang unang tinitignan natin. Yes, At yan din ang tinitignan ng Panginoon. God looks at the heart. Amen. Dahil dyan, sa pusong yan, tinawag tayo. Pero sabi mo nga kanina, Pastor Red, yung pusong yan, pinapalitan ng Panginoon. Amen. Tinitame niya yan, kinokontrol niya. Dahil tayo, hanggang ngayon, maski pastor ka, tao ka pa rin. At may mga pagsubok. Nagkakasala, sir. May mga pagsubok. Ay sa bang tip, galing sa'yo, paano ba natin nilalabanan ang mga temptation ng buhay? Pastor Red, paano mo ba masabi na tayo ay pinalakas ng Panginoon at makakaya natin, kagaya ni Kristo, na kaya niya yung mga temptation? Satan, Amen. ano bang ginagawa mo? Pastor Red?
panglaban. Sir, adda tayo iti pamati, ken intalik tayo ken ni Apo Dios. Yeah. Awan iti sabaling ang pangitalkan tayo, dagit dumting iti pagsubok ti biyag tayo. Di ako nagkaroon din tatay nga, nohantay nga control ti situation. Yeah. Pray hard. Yan. Kahit no control tayo, di iti work hard natin, i-work hard natin. Pag-igihan natin. Tapos, pag dumating yung problema na yan, siyempre, laging kinoconsult natin si Lord. Amen. Isumbong natin kay Lord Yeah. lahat ng mga bagay. Kasi naniniwala naman tayo na all things are possible with God, di ba? Yeah. So, Amen. hindi mahirap na ipagkatiwala natin sa Kanya kung tayo ay talagang lubos na nananampalataya sa Kanya. Amen. So, matanong ko, sir, yung ano ba ang kaibahan ng since ang usapan natin itong elder, no? Overseer and pastors. So, itong tatlo na ito yung salita na naririnig natin. Yung pastor, elders, and overseer ay isa lang. Oo. So, kasi may mga iba na pag hindi daw pastor, ay hindi daw nag-aral sa seminaryo, ay hindi pwedeng magpastor. Aha. O, yun yung naririnig natin. Pastor ba yan? Hindi naman nag-aral sa seminaryo yan. Yan yung mga ganon. Kaya dapat talagang malaman natin at ma-enlighten tayo para kung minsan, kung minsan nagkakaiba ng pananaw. Yan. Lalo tigit yung mga hindi pa nakakaalam yung katotohanan. Hindi naman lahat na nag-graduate ng seminary, nagpastor. At isa pa, hindi mo babasa sa Biblia na sasabihin, kailangan ng mga pastor ay graduate ng seminary. Hindi naman nakalagay dyan. Ang sinabi dyan ay, anong mga sinabi dyan? Kailangan mag-aral. Kailangan Mag-aral, niya pag-aral ng salita ng Diyos. Panginoon. Oo, tama. Through the inspiration of the Holy Spirit. Yes. Why? Because the Word of God is inspired by the Holy Spirit. Now, when you read the Holy Spirit and you have the Holy Spirit, then you will understand the Word of God. Then it will strengthen you. And that is what you will teach. Amen. Okay? Why? Because the empowering, the indwelling of the Holy Spirit is very strong Yes. in us. Amen. It will really change our heart. Okay? So, kailangan, ito, napakalakas ng Holy Spirit. He will never leave you. He will strengthen you. And He will be with you wherever you are. Kaya lang, yun nga, kailangan, i-bend natin ang knees natin dahil ang sinabi dyan sa Luke 22:40, Kabsat, on reaching nung sinabi ni Paul, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Yes. Pray. Pray. Kung minsan nakakalimutan natin mag-pray. Sabi mo nga kanina, ipag-pray natin lahat ng mga bagay na ito. Sumbong natin. Sumbong natin siguro, hindi lang sumbong. Kasi pag sinusumbong natin, sumbongero tayo. Kailangan, ma-receive din natin yung mga answer, pagbabago sa ating buhay, para nakita natin na tayo mismo may kalakasan. Yes. We have received the power, the strength to change this life, to change the people around us, and to change the world. Kasi, Ang galing, ano? Oo. Dahil pinili ka, pino ka pa. Amen. Ganyan. Chosen and refine. Kasi yung refine, process yan. Hindi naman automatic yan. Dumarating ka sa process hanggang sa lumabas yung totoong gold. Minsan, alam mo, 1,000 centigrade yung fire dyan para makuha mo yung talagang gold. Yung pino niya. 3,000 degrees yata para ma-extract mo yung talagang gold. Ganun tayo, dumadaan tayo sa Yun yung proseso. refinement. Mahirap. Kaya, ini-encourage po natin ang lahat ng mga kapatiran na malalo naman ang sisilbi sa ating Panginoon, sa mga simbahan, na pagpatuloy lang natin. May mga bagay na kung minsan nahirapan tayo, may mga bagay na kung minsan, gusto mo na mag-give up. Give up. Ayoko na. Mahirap. Pero, kahit munti tumalikod, para kasi bend our knees. Yes. And the Holy Spirit will strengthen us. Yung kahuwad, yung sinasabi ni Pastor Ray kanina regarding the pastor, the evangelist, the disciples. Diba? Overseer. 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 Kasi, minsan kasi, actually, hawak ng lahat pastor yan, di ba? Kailangan pastor yan. Kasi, hindi naman lahat ng mga preacher ay pastor. At hindi naman lahat ng evangelist ay pastor. Pero minsan, pag
tayo ay nagpre-preach minsan na sinasabi, ay, pastor yan Di ba? Mararamdaman mo. Oo. Tapos, Nakikita mo. yung mga evangelist, sabi nila, pag nag-evangelist ka doon, ay, pastor yan Pero kung paano kung naghirap na at dumaan na sa pagsubok, hindi na pastor yan. Ayun, ang hirap. Kunwari, nag-commit ng immorality. Oo. Okay, nagkaroon ng problema, no? O tinanggal sa ministry at nahirapan dahil nga sa, alam mo, mga tao, may mga ganon, ano? Oo. Tinulak na nga yung pastor, nilubog pa. Nilubog pa. Tinadyakan pa. Tinadyakan, Parang may kanta yan, Oo. Kaya kung minsan, itong mga pastor, bigyan natin sila ng karagdagang encouragement. Yes, encouragement. Dahil tinawag ng Panginoon yan para magsilbi. Hindi dahil nagkasala siya, ilulubog mo na rin. Wala tayong karapatan para i-judge ang ating kapatid. Lalo na, pag-servant ng Panginoon. Kasi pastor yan, tao lang tayo. Ang kailangan dyan, i-remind natin ang ating mga membro, pag-pray nyo rin yung mga pastor. Pag-pray nyo na sila, ay may strengthen din, may encourage, at kumisan kung nakita nyo naman may pangangailangan ng mga pastor, tulungan naman natin. Amen. Kagaya ng mga damit kung minsan, nakita nyo ba na yung barong ni pastor yun na lang ang pinapalabad niya. Dati kulay puti, ngayon medyo brown na. Brown na. Puti na lang, blue yung sinuot mo. Ang daming hirap din. Kaya kung minsan magsakripisyo, hindi. Pag nagsisilbi ka sa Panginoon, lahat ibibigay ng Panginoon. Blessing. Maging malakas tayo sa mga bagay na yan dahil ang Diyos natin is the most powerful God. Amen ba, Pastor Ed? Ano masasabi mo dyan? Panguling message mo. Pastor, talagang tunanan ni Apostol Pablo kay Ephesians chapter 4:11. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Kompleto. So, ito pala regalo sa church. So, ibig sabihin, kung isang pastor o isang manggagawa ng Panginoon na ginagawa niya ang lahat, yung sinabi mo, Tatay Sir, nga kailangan din nga, pag-pray, yan doon yung suporta. Kung i-acronym natin yung pastor, pray for your pastor. Yan. Appreciate your pastor. Support your pastor. Then, treat your pastor. Obey your pastor and respect your pastor. Napakaganda Kung ng hangin. i-acronym natin yung pastor. Pastor. So, pagpapakita na yung pagmamahal mo sa pastor o manggagawa ng Panginoon. Amen. Reflects your love. Yan. Reflects your love to the Lord. Yes. Ang mahal mo ang pastor mo, it reflects your love to God and to Jesus Christ. When at mo mabalin nga ibang I love you Lord kung hindi mo pwedeng hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo. Lalo tigit ang pastor na naglilingkod na kasama po mismo sa church. At isang asawa lang ang dapat mahalin. Pedro, anong masabi mo? Actually, a qualification of pastor. Yeah. Diba? Babalik ka ulit dyan. Hindi. Sige, I just, kasi ito yung last natin. Sige. So, pastor is to be selfless. Selfless? Not self-centered. Tako na ni Paul reflect these ideas in the following qualifications. Sabi na, respectable, hospitable, able to teach, not bully, but gently. May mga pastor bang bully? Not quarrelsome, and have good reputation among outsider. Diba? Yun, yung sinasabi doon. Hindi bully Hindi bully. Tsaka, ano tabo? Selfless. Selfless. Hindi invisible. Now you see them, now you don't. Invisible. Kaya may isa kay Doc Pedro, no? Ang akala siguro ng mga iba, dahil pastor, kayang-kaya na niya yun. Kasi ang mga pastor umiiyak din diba? Siyempre, may mata yan, may luha yan. Din yan, Yan. So, kailangan talaga na ang pastor, kailangan natin yung ipag-pray sila, suportahan sila, mahalin sila. Pero huwag iyakin ng pastor, Meron din. Umiiyak. Umiiyak ang pastor. Ito yung mga, they pray, alam nyo, they spend so much time praying for their members. Lalo na pag may mga prayer request. Amen. Lalo na yung mga may sakit. Nako, they pray.
kung minsan, ako, even when driving, I'm praying. Yes. I'm praying kung ano ipapasok sa impress ng Holy Spirit. I have to pray. I have to pray. Kasi, ayan yung mga bagay na trabaho at ginagawa nga ng isang pastor in and outside of the church. Eh, pastor yan. Hindi mo pwedeng tanggalan ng pagiging pastor na pag sinabing nasa simbahan, doon lang nagiging pastor. Pag lumabas, Wala na, eh, wala na. pastor pa rin ng kambing. So, kailangan nating palakasin itong mga bagay na ito dahil tayo, sinabi nga rito sa ating programa, pili na, Pino pa. Yan, yung mga servant ng Panginoon na talagang pinili kasi chosen yan eh. Yes. Called out one. Oo, dahil this is to remind us also to strengthen our relationship to one another. Yung mga kapastoran na kung may mga association man, ay tulungan naman natin, pati yung mga pastor na naghihirap, ay yung mga pastor na talagang kailangan ng suporta, encouragement. Let's help one another. Let's not be content on sitting and eating nicely and saying nice things. Pero may mga pastor pa rin na dapat kailangan ng encouragement, dalawin, puntahan, at kumustahin sila. Amen. Kumusta naman sila? Oo. Dahil ito ay we are in one family. The family of God. And we have to care, help, love one another through the grace of God. Amen. Amen ba? So, Okay. the last na dating kahuan, the duties of pastor, according Okay. to the Bible. Dapat duties okay. Biblical preaching and teaching, shepherding the flock, providing spiritual counseling, leading and overseeing staff, prayer intercession, visitation, and outreach. Ang dami Yun. Parang kung sisweldohan mo ng 5,000 ang isa dyan, eh dapat ang pastor ay sumisweldo ng 50,000. 50,000. Oo. Kaya pag 5,000, wala na. 50,000 sa isang buwan, ano? Kasi ang dami mong sinabing duties eh. Duties yan, Oo. yun ay sinasabi sa Bible. Oo, talaga, ang dami Oo. Eh kung yan ang mga ginagawa ng isang pastor, tapos kulang ang suporta. Ayun, ang problema. Alam mo kung minsan iisipin mo, sino kaya ang nagpapalakas sa pastor na ito? Diyos, Amen. Amen. the Holy Spirit, Yes. tinawag ng Panginoon. Amen. Kakayanin ng lahat. Masunod lang ang kagustuhan ng Panginoon Yun. sa ating mga buhay. Amen. Amen. Okay, so dahil dyan mga kapatid, tayo nagpapasalamat muli Yes. sa ating programa at sa mga lahat ng nakinig sa ating Pili na, Pino pa. At tayo magsasama muli sa next Saturday. Yes. God bless everyone. Thank you for those of great. bless. Amen. Amen and amen. Thank you. Inyong natunghayan ang programang Pili na, Pino pa, kasama si Pedro at si Juan. Kung kayo'y may mga katanungan, suhestyon o nais yung maging kabahagi ng programang ito, maaari lang tumawag o mag-text sa 0998-058-5530. Maaari din kayong magpadala ng inyong pinansyal na suporta upang magtuloy-tuloy ang programang ito. Maraming salamat po at magkasama-sama muli tayo sa susunod na kabanata. Mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share ang programang ito sa inyong Facebook, YouTube, Twitch TV at